Guys, this is a 23 square meter studio unit. So, alam nyo naman itsura nito before. Ganito. Ayan. So, ito na siya ngayon. So, okay guys. So, pagpasok nyo, kasi ang layout niyan, syempre, karamihan sa mga studio project natin dito sa SMDC, pagpasok mo ng pinto, kitchen agad. So, ito pala itsura ng kitchen natin before. So, this is the image or itsura ng kitchen before. So, ngayon, kung makikita nyo, bago na. Napakaganda ng kitchen natin. Ang tema pala natin dito is more on black and white. So, series of shades of white, texture, tapos mga accent na black. So, meron tayo ditong black faucet, black induction cooktop, built-in yan. Nakamount sa ating solid surface. Tapos, binago natin yung buong carpentry. So, technically, yung ating kitchen, in-extend lang natin siya hanggang dito. Before kasi maiksi lang yan. Tapos, we provided a decent size ng ating sink para kasya yung mga malalalim nating mga lutuan. Okay? Tapos matte black finish ang ating ginamit sa fixture. Tapos maraming cabinet, maraming lalagyan. Built-in para space natin magamit na maayos. Tapos pagpasok mo guys, yan. So pagpasok nyo guys dito sa ating main door, makikita nyo ito yung buong kitchen namin. Napakaaliwalas tingnan. Tapos nakapaglagay pa tayo dito ng ating ilaw sa ilalim, ito yon. So, meron tayong daylight light dyan para in case gabi na, gusto mo lang yung kitchen mo, yung nakikita mo, malinis pa rin. Gawang design to inspire. Tapos yung hallway natin guys, naglagay ako dito ng fixed mirror sa wall na to kasi medyo dark. Saka medyo, ang tawag dito, tight. So, technically, yung mirror will provide visual na maluwang. Tapos, no, gusto ko nakalutang yung ating mga carpentry works, yung kitchen natin. So, naglagay ako dito ng ilaw. Actually, new product natin yan. Yung pinaka-baseboard natin. Stainless yung baseboard natin. Aluminum. Nandun yung ating light. LED light. So, meron siyang space doon para i-reflect niya and then magmukhang nakalutang yung ating mga carpentry. On my right side, nandito ang ating toilet and bath. So, pakita ko sa inyo later. Gusto ko sa design ng pinto natin inspired by Joe Malone lines. So may itim, tapos meron akong mirror, finish na dark dyan. Tapos doorknob ko is black. Later, papakita ko sa inyo. Ganda, kinalabasan ng ating toilet and bath. So paglakad mo, pagpasok mo, yan. So para makita mo or ma-visualize mo mabuti, papalipatin yung cameraman sa kabila. Alright, so ang view is from the kitchen area papunta sa ating hallway. So, papasok ko ngayon sa ating media wall at saka sa ating living area. So, bago ako pumasok dito, naglagay muna ako sa wall na to. So, naglagay ako ng enough space para makadaan ka. This is around 75 cm. Yan. Tapos, meron ako dito mga cabinet. Tapos, ito, ang hina-house niya is shelves. Tapos, mga shoe racks. Siyempre, gamitin natin lahat ng space. Tapos, may additional pa tayo ditong mga shelves. So, 3 pinto yan. Yan. 1, 2, 3. Lahat yan shelves. Tapos, gusto ko nakaangat para paggabi. Mamaya, babakita ko sa inyo, no, itsura nung ating unit kapag ang naka-ilaw lang is yung mga cove light natin sa iba't ibang area. Tapos, for the ref, naghanap tayo ng black diamond na finish para malinis tingnan. So, Panasonic from Abenson. Yan. Tapos, extra storage tayo sa taas. Alright? Tapos, pasok na tayo sa ating living and media wall. So, pagpasok mo ngayon, nandito na aking media wall, tapos nandito ang aking living area. Alright? So, sa living area natin, syempre ito yung pinaka-main ng ating unit. So, nagawa ko dito ng sectional sofa. So, 3. Meron tayo 1, 2, 3. Actually, yung space natin, hindi siya tight. Tapos sa likod ko, naglagay ako ng accent. Meron tayong accent wall dito. So, I want texture na parang bato. Pero, nasa shade pa rin siya ng ivory, puti, and beige. Yan. Tapos, nag-accent lang ako doon ng artwork. Maganda yan kasi napapalitan ng kulay. Pero sa perspective natin, pwedeng metal, pwedeng painting. Excuse me. Tapos, guys, ang itsura pala ng ating living area, itong space na to is, ito siya dati. Okay? Tapos, itong area naman na to, since hindi na ako nag-side table, so yung mga spaces ko sa paligid, gusto ko nagagamit. So, ito, meron akong ledge dito. Tapos, meron akong mga decors dyan. Naglagay pa rin ako ng clear mirror para syempre,
yung space ma-reflect. So right now, makikita mo, ang ganda ng reflection, hindi siya too tight. Tapos, ginamit ko rin yung ibaba, mga drawers and swing doors. This one yan, magagamit mo pa yan. Meron tayong 6 dyan. Yung iba ma-access mo, you have to move lang the ating mga furniture. So ito, dahil 3 pieces, kasi pwede ko to gamitin as ottoman. Tapos kumuha tayo ng furniture na pwede mong gamitin as your wine, patungan, or pwede ka dito actually mag-laptop, ilagay mo lang dito. Tapos yung ibabaw naman nun is storage pa. Tapos yung ceiling pala, kung mapapansin nyo, accent natin siya, ginuhit natin itong cove light natin for the ceiling. Maganda siya as accent sa area na yon. Tapos, pag nakaupo ka naman dito sa ating sofa, yan. So ito yung magiging view mo, yung ating media wall. So for the media wall, ang gusto ni client is 65 inches na TV. Yan. Tapos inulit ko yung texture natin dito para magpareho yung other side sa other side. Tapos nakalutang uli yung ating cupboards. Tapos naglagay ako sa ibabaw ng extra storage pa. So basically napakaraming storage ito and lagayan in different areas. Tapos pin lights sa ating ceiling and the cove light for the accents. Ambience, mamaya makikita nyo yan. Tapos pakita ko sa inyo itong ating workstation. For the living area and sa ating bedroom area, naglagay ako ng pony wall. Tapos nag-create ako ng tempered glass as divider. Kasi ayaw natin i-block yung ating view or yung liwanag from the window. Tapos ayaw ko rin i-block yung lamig from the ACU. Alright? So parang sense of divisions lang yung gagawin. So bali sense as ang magiging parang meron ka lang feeling na dinidivide niya yung space gamit itong tempered glass. This table will be their workstation. Meron akong built-in drawers doon. Tapos maglagay ka lang dito ng chair. Upo ka dito. So ito na yung magiging workspace mo. Tapos upo ka. Nandoon ang ating media area to watch Netflix, movies, yan. PlayStation, may bracket ako doon eh. Itong bracket na to actually, this will be for the PlayStation. So gusto ng client ko is built-in lahat. Wirings natin nasa likod nito, naka-built-in lahat, malinis lang. Alright? Tapos, pag lakad ka ng onte, nandito na ang ating bed area. So for my bed area, queen size bed, nag-fabricate ako ng queen size bed frame. Tapos, black and white yung linens, ang bagay for this project. Tapos, curtains naman. Actually, initial design natin dito is blinds. Pero I want it homey. So, nagpalit tayo ng curtain. Tapos, wala pala tayong, wala tayong side table. So, mapansin nyo, paikutin ko yung camera guys. Palipatin ko dun sa pinaka window area. Ayan. So, itong area na to will be for the abubot habang nakahiga. So, pwede mag-place dyan ng accessories, cellphone, yan. Tapos, may switch naman ako sa headboard. Prefab ang ating headboard. Tapos, accent ako doon sa likod ng headboard para diretso yung lining papunta dito sa ating living area. For the wardrobes naman, itong wall na to, ginamit ko siya. Nandun nakalagay ang ating cabinet. So, meron tayong 3 pinto. Yan, 1, 2, 3. Ayan. Tapos, dito ngayon yung mga gamit kasi nag-aayos tayo. And 3 pinto, inilagay natin. Tapos yung sa taas, ginamit natin siya as extra storage pa. Wait, may ilaw ako dito Yung ilaw papaganahin natin later. Tapos meron pa tayo additional storage sa taas. And meron pa uli dun sa taas. Tapos sa baba naman, lahat naka-drawers. Meron tayo 1, 2, 3, 3, 6, 9. So may drawers tayo doon. Tapos ito column kasi to. So mirror ako dyan. Tapos ang view mo from the bed area papunta dito sa living, dining, kitchen is sobrang magical, di ba? Guys, this is a 23 square meter studio unit. So alam nyo naman itsura nito before. Ganito. Ayan. So ito na siya ngayon. So actually nasunod yung perspective natin saka yung planning natin. So guys, pakita ko pala sa inyo yung itsura nito kapag all ambient light na, nakasindi. I just switch it off. Okay guys,
For the pin lights, kapag ayaw mo siya sindihan, marami tayong ambient light. So ito yung mood ng buong unit. Meron tayong lining doon. Pwede yan lang na nakasindi. Tapos, on my living area naman, dito sa media wall, pwedeng ito lang ang nakasindi. Tapos sa kitchen area naman, nandito ang ating baseboard. Lahat siya nakalutang. Alright? So if you want to use that kind of baseboard, DM nyo lang kami sa Instagram and TikTok. Yan, meron kaming ganitong baseboard na nilalagyan ng ilaw. Maganda yan, guys. Pwede yan sa bahay, pwede sa condominium, any residential projects. So tara, pakita ko naman sa inyo yung ating... Hi guys, so ito yung CR natin ngayon. So nakita nyo, nakaupo ako. Before, ito yung itsura nung bathroom natin. So ganyan siya. So nag-retile tayo dyan. Tapos, nag-layout. Tapos, ito na siya ngayon guys. So pagpasok mo, dati nandito yung space for the for the washer dryer. Since our client naman magpapa-washer dryer siya sa labas or sa baba nitong light, so minaximize natin yung countertop natin. So itong countertop natin, sagad-sagaran ni solid surface. We have a basin, so under mount siya. Tapos we have faucet, cute faucet dito. Tapos ito pala, may mirror tayo, kinove natin siya para maganda kapag salamin ka. Kasi itong nasa side naman natin na to, ginamit natin siya shelves para lalagyan ng mga accessories, ganyan. Tapos, retile tayo ng 60 by 60 sa ating wall and our floor. Tapos, painting tayo doon. At itong ating shower area naman, kung mapapansin nyo, maluwang. Yan. So, kasyang-kasya ako dito, guys. So, yan. So, full size ang ating shower area with tempered glass, black fixture ang ating ginamit. Matte finish ang ating tiles. Sobrang linis compared sa previous design natin. And wet kasi yung floor kasi bagong linis kaya bawal lapakan. So ito yung bathroom natin. Okay guys, thank you for watching our channel and see you again on our next vlog. For this project pala, kasama natin dito ang Polymat Builders. Sila nag-execute ng buong design natin. Shout out din natin si Architect Jom. Yan. So siya yung nagbantay dito for the whole project. Siya yung nakakausap ng client natin. And tomorrow, ito turn over na natin to our client and let's see his reaction. Actually, sumisilip-silip naman siya. So, nakita na siya yan. And kita-kits sa ating bagong vlog and bagong interior design project to give you more ideas. Dito lang yan sa Design to Inspire. Bye-bye!